Para sa akin, yung sabong, hobby na pwedeng pagkakitaan. Galing ako sa corporate world, sa Manila dati. Pinagpalit namin yun sa pagmamanok. 8 yung anak ko. Lahat ng pinagpapaaral ko sa mga anak ko, lahat galing sa manok. Magandang araw mga Kamad-Science. This is Ivan Glenn Benedicto of Iron Cock Game Farm. Welcome po kayo sa Guimaras. Nung nag-work ako, nung nasa Manila pa na ako, nag-iisip ako ng pangalan ng farm. At that time, uso yung Iron Man. So naisip ko na Iron Man, so parang mas maganda na Iron Cock din, sa manok din, dapat matibay. Nung nagsimula talaga ako magmanok, sa Iloilo pa nga kami nakatira, wala pa tong farm sa Guimaras. Sa bahay lang ako nagbi-breed. Sa ilalim ng bahay namin, ginawa ko yung brooder. Every time na bumababa kami, nasa 300 na sisiw na saya, ano. Habang inaayos pa namin to lahat. Tapos eventually, yun, nilipat na namin dito. Ang cord area ko is only 200. So, ang ginagawa ko, para affordable din sa mga ibang bumibili sa akin, at 4 months old, nagsa-start na ako magbenta. Trio-trio, ganon. Nananalo sila. Yun talaga yung isa sa dahilan na may bumibili sa atin. Production ko this season, nasa 2,000 heads lahat na sisiw. Awa ng Diyos, maraming kumukuha. Yung main bloodline talaga at saka signature talaga line talaga natin, ito yung Kanawayon. Minana ko pa to sa lolo ko. Nung ako na yung nag-asikaso ng farm, pinagpatuloy ko lang. Tapos kumuha ako sa ibang mga breeder ng mga Kanawayon. At yun, in-improve ko ng in-improve. Hanggang nasubukan natin sa mga laban dito sa Iloilo. Off-beat siya, very smart siya. Tapos pag pumalo siya, hindi siya nagdadalawang isip. Talagang papaluin niya talaga dire-diretso. Bakit ko na-develop talaga yung Kanawayon ko? Kasi actually may naging kaibigan ako sa Facebook, si Tas Cruz, si Sir Gab. Nag-request ako sa kanya, Sir, i-import mo ako ng galing talaga ng Amerika na Kanawayon. Kasi dati sinasabi, yung Kanawayon is native na kulay. So, since nga nagaling sa Amerika, so yun, very thankful ako sa kanya. Isa talaga sa nagpa-develop talaga dito sa farm natin. Ito yung bago kong dine-develop na manok. Laman talaga nito is hatch. Yung Kanawayon kasi nagtutrobak ng malutuba, pinaris ko siya sa hatch, tapos labas na ulit ng malutuba, bali 4 na pabalik-balik, hanggang ito na yung labas niya. Papangalanan natin ito ng Guimaras Mango Hatch. Soon, masusubukan natin. Hopefully, mag-score din siya kagaya ng mga Kanawayon. Una ko talaga naging problema dito sa farm, hindi healthy yung mga sisiw. Since nga kasi iba yung lugar na to, iba yung lamig dito sa Guimaras. Nung nakilala ko si Mad-Science, ayun, very healthy na yung mga sisiw natin. Kaya lahat ng product talagang sinusundan ko talaga. Unang inom sa umaga, binibigay ko Set Pro na yan. Last inom nila sa hapon, before sila matulog, nagbibigay ako ng Livercon. Kasi sa Guimaras malamig dito eh. Sobrang lamig ng temperature dito. So pag nagbigay tayo ng Livercon, magbibigay sa kanila ng init sa katawan. Hindi sila masistress dahil sa sobrang lamig. Pag-harvest natin, papaliguan natin sila ng Trillium. Tapos ipupurgahin ng Forge Pro. Tapos kinabukasan, immediately, bully boy na. So, yung stress nila since nabago silang cord, hindi babagsak yung katawan nila. After mga 3 days, makita mo, buong-buo talaga na yung katawan ng stags na bagong harvest. Labanan kasi ng stags, dapat talaga healthy at saka built talaga yung katawan natin for fighting. Pag naka-bully boy siya, wala na tayong dadaan dun sa part na mas-stress pa siya, automatic, buong-buo na agad yung katawan. Tara, lipat tayo sa cord area. Tingnan natin yung mga bagong harvest na stags.
Ito yung mga bagong harvest natin na mga kanawayon. Sipin mo ito, 1 week ko palang na-harvest to. Kita mo, napaliguan ng trillium, tapos na purga ng porspor, naturukan ng bully boy. Tingnan mo, buo na talaga yung katawan niya. May dibdib na yung manok. Siyempre, maganda yung itsura. Maganda yung height, gwapo. At the same time, yung mga markings talaga. Yung proper recording talaga natin kung sino talaga yung nagpapanalo. So, yun, dun talaga tayo nakafocus. So, sila talaga yung ibibreed natin ng todo. Yung family ko, actually, nung from corporate world nga sa Manila, going back here in Guimaras, talagang well-supported talaga ako ng parents ko, lalong-lalo na si misis ko. Which is na yung career niya, iniwan niya din doon sa Manila para ma-support lang talaga itong dream ko, yung pangarap ko na magkaroon ng farm. Tutok lang talaga tayo sa breeding at saka unang-una talaga yung isipin natin. Pag once nag-breed tayo, pinaka-importante talaga, simula sa sisiw, dapat healthy na healthy yung manok natin. Dahil mahirap, mabigat masyado yung labanan ngayon eh. So dapat makakumpit talaga tayo ngayon. So isa yun sa dapat healthy talaga. Sa tulong ng Mad Science, ma-achieve natin lahat yon. Subukan nyo, matutuwa talaga kayo sa effect sa mga alaga natin. Simula sa sisiw hanggang sa ureda na, makikita mo healthy yung manok mo. Ako si Ivan Glenn Benedicto of Iron Cock Game Farm. Believe ako sa Mad Science.